Imbis na irekomendang kasuhan, irerekomenda na lang daw na isailalim sa preliminary investigation ng ilang senador na iniuugnay sa flood control scandal. Yan ang nire-revise o binabago sa hindi pa matapos-tapos na committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. Narito ang report ni Mean Los Baños. Kasalukuyang nire-revise o binabago ng Senate Blue Ribbon Committee ang draft partial report nito kaugnay sa mga pagdinig tungkol sa flood control scandal. Sa unang draft report kasi na pinaikot sa ilang Blue Ribbon Committee members, inirekomendang kasuhan ng pandarambong, panunuhol at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation ang tatlo nilang kasamahang sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, gayon din sina dating Senador Bong Revilla at mga dating kongresistang sina Zal Dico at Mitch Cahayon Uy. Pero ngayon sa nirevise na draft report, inirekomendang sumailalim ang mga kasalukuyan at dating opisyal sa preliminary investigation o kaya ay sa case build-up. Bakit yung language? Do they find it offensive? Well, ganito, no, yung connotation, halimbawa, do sa draft na initially routed, merong word doon na charge, no? Recommended to be charged. Sa layman, pag sinabing charge, para nasa korte na. Hindi namin pwedeng i-recommend sa court na i-charge sa court kasi only the DOJ and the Ombudsman are authorized to file the information for any person to be charged before the court, di ba? So kinorek lang namin yon. Ito yung tumama sa sensitivity ng ibang mga kasama namin na pag-charge. Pakisipin ng mga tao, sinag-charge na sa korte. Depensa ni Lacson, hindi naman ibig sabihin na humina na ang kanilang rekomendasyon. Wala rin daw kinalaman ang revision sa daing ng ilang taga-minorya at sa tangkang kudeta laban kay Senate President Tito Soto. Nothing to do with the supposed coup against SP? Wala. Yung pag-change ng language? Ano yun? Sa majority pa lang yun. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen natin, na hindi masacrifice yung intent. Hindi mababago yung substance. Kasi sabi ko nga may baseline ako di ba? Bottom line ko, hindi ko talaga i-report out yung hindi ako naniniwala. Bukas naman daw si Lacson na tumanggap ng amendment sa committee report. Mapapag-usapan naman daw ito sa plenaryo. Sinagot din ni Lacson ang sinasabi ng ilang senador na may dapat madagdag o mabawa sa report. Kung meron silang ganong suggestion, mag-present sila ng ebidensya. No? Madali magsabi na bakit ito wala, bakit ito nandyan. Where's the evidence? They are members of the committee. Tumulong sila, hindi sila, instead na mag-criticize lang, tumulong na lang. Isasangguni din daw muna ni Senator Lacson mula sa liderato ng Senado kung pwede ba niyang ipresenta sa plenaryo ang Blue Ribbon Committee report sakaling wala itong makuhang lagda mula sa minority bloc o kaya naman makakuha ng 11 signatures pero puro naman taga-mayorya. Pero sakali daw makakuha ng sapat na lagda si Senator Lacson ay ipipresenta na niya ang committee report sa plenaryo sa susunod na linggo. Bukod sa mga rekomendasyon, importante rin daw na tignan sa ilalabas na partial report ang mga legislation at iba pang mga hakbang para maiwasang maulit ang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno gaya na lang sa flood control. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.